Kung may nawalay na parte ng ating pamilya, para na ring may nasirang bahagi ng ating pagkatao. Lumipas man ang maraming panahon, hindi pa rin sila maglalaho sa ating puso't isipan. Kaya huwag isusuko ang laban hanggat hindi natin nakukuha ang mga sagot sa ating mga katanungan. Diyan po kami nagtitinda. Ang itinda nyo? Basahan. Pagsakay ko ng bus, tapos bigla ako siningil ako ng doktor eh. Tingnan yung nagbukuha ng ticket. Pag yung buhay niya, kilala ko yan. Hindi ako pinali. Tapos binigyan pa ako pera pagdukot ko nun. Biglang nawala. Hindi na po ako sumakay. Bakit? Natakot ako eh. Ba't ka natakot? Nawala pa yung 500 eh. Para saan nyo? Nabasahan. Ayon kay Junjun, tiga Sapang Palay, Bulacan daw siya. Sa paggawa at pagbebenta ng basahan na bubuhay ang kanilang pamilya. Trabaho po ng pamilya namin. Mama ko po, nagtatrabaho sa grocery. Tapos papa ko po, nagtatahi lang ng mga paninda namin. Anong paninda niyo? Minsan, sigarilyo, minsan, basahan. Hanggang isang araw daw noong Hulyo, nagbenta raw sila ng kanyang nakababatang kapatid na si Buboy ng basahan sa terminal ng bus sa Tungko, Bulacan. Habang abala sila sa pagtitinda, hindi raw niya namalaya nung biglang nawala ang maghapong kinita nila. Naglayas kasi ako kaya yung 500 nawala eh. Yung sabi naman ng isang kapatid ko, yari ka, nawala ka na yung 500. Yung naglayas na lang ako. Sa takot na mapagalitan ng kanilang ama, nagdesisyon ang magkapatid na Junjun at Buboy na wag na lamang umuwi sa kanilang bahay. Una pumunta man ako Divisoria. Tapos binanatan ako doon, tapos pumunta ako Baclaran. May nakita ko nagrarayot, tumakbo na lang ako, mamadamay pa ako eh. Sa araw-araw nilang pangangalakal, hindi maiwasang mapahalubilo sila sa ibang mga batang lansangan. Kaya naman nung minsang nangalakal silang magkapatid, minalas na napasama sila sa isang riot ng mga palaboy sa Baclaran. Habang nagkakagulo raw, siya namang pagdating ng mga pulis para umawat. Sa takot daw ni Junjun, mabilis siyang tumakbo palayo. Hindi niya namalayang nagkahiwalay na pala sila ng kanyang kapatid na si Buboy. Yun na raw ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang kapatid. Yung may nag-riot na, sabi sa amin, "Boy, tulungan niyo ako, boy." Sabi na nga, "Tato, kuha tayo mga bote." Tumakbo ako doon kasi nandun yung mga pulis eh. Tumakbo ako doon kami nagkaiwalay. Sinikap hanapin ni Junjun si Buboy. Ngunit sa laki ng syudad, walang tiyak na direksyon ang kanyang paghahanap. Hanggang na-rescue si Junjun ng mga tiga-MMDA at itinurn over sa Reception and Action Center o RAC sa Maynila. Mukha lang siya talagang sigang bata pero hindi naman siya yung nakikipag-away dun sa mga wards. Wala namang nare-report na ganun. So tahimik lang siya. Pag pinatawag mo lang, dun lang magsasalita. Sa naging karanasan ni Junjun sa lansangan, marami raw siyang natutunan. Siyempre, minsan wala, hindi ka makakakain. Minsan din, lakas nga, pero makakain ka nga, pero minsan din na may araw din na hindi ka makakain. Magkakasakit ka. Labis na raw siyang nagsisisi ngayon. Kasalanan ko naman din yun eh. Tanga-tanga ko kasi. Ma, pa, gusto ko nang umuwi dyan pa. Miss na miss ko na kayo pa. Pa, patawarin mo ako pa. Ginawa ko kasalanan pa. Ma, salamat ma sa pag-alaga ko, ma. Sa pakikipag-usap namin kay Junjun, nalaman naming Marlin at Badong Gabutan ang pangalan ng kanyang mga magulang. Sa barangay FVR, Sapang Palay, Bulacan daw sila nakatira. May isa pa raw siyang kapatid na nagngangalang Jasper na nagbebenta rin ng basahan sa Tungko, Bulacan. Kasama ang staff ng Reception and Action Center ng Maynila, pinagplanuhan na namin ang susunod naming mga hakbang. Kasi diba itong si Junjun may sinasabi siya may kapatid sa Tungko. Na nagtitinda rin ng basahan doon.
So, di ba on the way naman yun, try muna natin dumaan doon, baka nandun yung kapatid niya para mas madaling maturo sa atin yung papunta sa Sapang Palay. Si Junjun agad nang inihanda ang kanyang mga gamit. Hindi ako ng sorry. Sorry sa mama ko. Nagawa ko sa mama ko. Sabihin mo sa amin. Doon ba? Pasensya nila ako doon. Ito lang ang pakailangan mo eh. Inumpisahan na naming tumulak patungong Tungko sa Bulacan. Doon po kami nagtitindi. Pagsakay ko ng bus, tapos bigla akong siningil akong doktor eh. Hindi na po ako sumakay. Bakit? Natakot ako eh. Ba't ka natakot? Nawala po yung 500 eh. Para sa inyo? Sa basahan. Maya-maya lang, nagtanong-tanong kami. May mga batang nagtitinda ho ng basahan dito. Kasi may mga nagtitinda raw po dito. O kaya yung ganyan, nagtitinda ng basahan ganyan. Mayroon po sa umaga. Sa umaga po. Wala ho kayong kilalang John, ang pangalan ng bata. Kaya Jasper po, Jasper. Wala. Na alam ko po mga taga-Sapang Palay sila eh. Sapang Palay. So, siguro mas maganda, dumiretso na lang tayo dun sa lugar na sinasabi ng bata. Baka sakaling doon, kilala na siya. At matrace na natin kung saan siya nakatira. Dali-dali na kaming tumuloy sa barangay FVR sa Sapang Palay. Magtatanong lang po kami na kung may kilala kayong batang pamilya Gabutan po. Gabutan. Pangalan po ng nanay Merlin, tapos yung tatay Bubong, tapos Jasper yung anak. FBR Phase 2, maaari po bang kunin namin yung master list para po makita po natin kung nasaan po yung kanilang exact na location o address. Hanggang isang batang nagsabing kilala niya ang taong aming hinahanap. Wala bang kamag-anak? Gabutan. Jasper? Si Junjun po tsaka si Buboy. Ilang saglit pa, Ito po. Hindi, ito po. Ayun. Sabi naman yun. Tatanungin po namin, meron ba kayong anak na nawawala? Opo. Junjun po. Junjun. At saka, Buboy. ganda ganito tayo. Ay po ba yung tatay ni Ito si Jun. Ito. si Jun. John. pinagpapala ang mga taong hindi nawawala ng pag-asa. Kaya bawat problema, harapin ng buong tapang upang sa huli, mapagtagumpayan natin ang giyera kontra kalungkutan. Kwento ng mag-asawang Joel at Merlin, magkasama raw nagbenta ng basahan sa bus terminal ang kanilang mga anak na si Junjun at Buboy nung araw na nawala ang mga ito. Punta tayo sa Tungko. Pagdating namin sa Tungko, ang sabi naman sa taga-Tungko na dito sila kanina. Kagabi, dito sila kagabi. Tapos, umuwi na yon kasi ubos na yung basahan nila. Hindi pa rin nakauwi sa amin eh. Yung pag-uwi ko na lang galing sa trabaho kasi gabi na ako umuwi. Kwento na lang nila na hindi pa daw nakauwi. Tapos inabangan namin siya dito, hinintay namin. Hanggang magdamag hindi siya umuwi. Kaya dali-dali raw naghanap ang mag-asawa sa mga lugar na maaaring pinuntahan nila. Nakarating na ako ng Pasay, Quiapo, wala rin. Minsan magdamag ako doon, walang kain ng akin lang, makita ko lang yung dalawa. Sa paghahagilap daw nila sa kanilang mga anak, nagawa nilang tiisin ang gutom. Matagpuan lang ang mga ito. Nakita daw nila doon sa tutuban daw, nagpapalimos daw, may kasama daw mama, malaki daw, sabi nila. Tapos pinunta namin doon, magdamag kami doon. Kasi sahod ko yun eh. Sabi ko, habang may pera pa, pamasahin natin, sige, punta tayo doon sa tutuban kung totoo ba yun. Madaling araw, umalis kami dito mga alas 2, tapos hanggang alas 12 ng gabi, wala rin eh. Kahit yung mga tao magsabi sa akin, puntahan mo to, pinupuntahan ko, minsan magsakay lang ko ng bus na walang pamasahe, kinakausap ko lang yung driver, sabi ng driver, sige, naawa ko sa'yo, dalawa yung anak mo na wala. Tapos, pagdating ko doon, pupunta ko doon sa mall, inaabangan ko umaga hanggang gabi. Kahit wala akong kain, makita ko lang sila. Huwarang anak daw ang magkapatid na Junjun at Buboy. Sa murang edad daw kasi ng mga ito, katuwang na nilang mag-asawa ang dalawa sa paghahanap buhay. Masunurin yan. Tapos, lahat ng anong gawa ko dito, tumutulong din sila. Yan sila, minsan pa ako na magsaing, ganun.
yung dalawa. Hindi kami nawalan ng pag-asa, ibalik talaga niya yun sa amin, hindi nawalang ano. Mahirap talaga, para kang hindi mo maintindihan yung sarili mo, lalo na paggabi, kulang na kayo. Masakit talaga, hindi mo maintindihan kung anong gagawin mo. Sa kabila nito, alam nilang malalagpasan din ang kanilang pamilya ang pinagdaraanan nila ngayong pagsubok. Joel, ang ano ko sa'yo, kung nagamit mo yung remittance, wala na yun sa akin. Patante nga makauwi ka na normal. Tapos si Jomar, kung wala akong masakit na salita kung nang umalis kayo, hindi ko alam kung saan kayo nagpunta. Basta importante sa akin, umuwi kayo. Simula yung nawala ka dyan, grabe ang payat ko na dyan eh. Sana umuwi ka na. Hindi ka naman papagalitan eh. Samantala, si Junjun halatang kabisado na ang mga lugar na aming dinaraanan. Walang kamalay-malay naman ang mag-asawang Joel at Merlin na ang kanilang anak papalapit na sa pintuan ng kanilang tahanan. Salamat, Ginoo. Ibalik mo ang anak ko, Lord. Salamat, Lord. Wala mo na sa alam mo Magkamuli lang. Wala magkanabi lang. Abot mo dito sa tutuban. Hanap ng hanap sa'yo. Hindi ka namin nakita. Alam mo yun. Sabi nga nila, hindi ka daw namin kunin pag makita ka kasi baka nawakan ka ng sindikado. Pero pag nakita ka na, kunin talaga kita kahit anong mangyari. Lord, salamat. Ayun na, Bi! Kuya, Bi! Di ba nag-pray ka kagabi? Diba sabi mo, babalik na si Kuya. Ayun na, binigay na ni Lord kayo. Ayun na si Kuya, oh. Si Junjun humingi ng kapatawaran sa kanyang mga magulang. Ma, pangari na ako magagawa ako. Rani, ma. Nga, hindi mo na yun ulitin, ha? Kasi ano eh, sobrang alala namin sa'yo. Baka saan ka na? Pasuri pa ba? Kahit naglayas mo daw pa, alam mo mabait ka sa akin pa eh. Sunod, hindi ka na maglayas ha. Kahit ano man, ganyan talaga ang ama pag magalit sa inyo. Huwag niyong isipin na layas na lang kayo. Ano man ang nasa isip mo na may balak kang, halimbawa may bawag kang lumayas, huwag mo nang isipin yun. Ha? Kahit lumayas ka, saan ka mo pupunta? Diba? Magkasakit ka, sino mag-alaga sa iyo, di ba? Wala. Nagulat ako sa nangyari kasi kasabay sila nawala, tapos yung isa naiwan, tapos mayroon nangyari, ganun. So, yun pa yung hanapin pa namin. Ang pagkakamali kapag tinakasan, kadalasang mas nagiging masalimuot at komplikado. Kaya imbes na ito'y talikuran, mas marapat na ito'y harapin.